Ano po ba yung issue? About ata doon kina Daddy Donut ba yun? Ayan. Alam mo si Daddy Donut, okay po yan. Magandang kausap. Si Daddy Donut po ay nakakausap ko. Mabait po yun si Daddy Donut. Ayan po. Yes, Kalingap Hamog Reactor. Ha? Kalingap Hamog Reactor and Sir July. Bro, ginugulat mo ako. Anong ginugulat, bro? Saan kita ginulat? Yung issue yung sa YouTube, walang bawal. Ha? Hindi, ang alam ko yung sa ano eh, yung sa mga, ano yun, yung about sa, yun nga, sa grupo, ano, na parang nahati yung grupo doon sa nakadikit sa Rochelle. Yun ang alam ko. Napanood ko kasi kay Batang Hamog. Ano? Napanood ko sa Batang Hamog yung issue about dun sa nahating grupo nga about dun sa nakadikit sa Rochelle. Ano? Kasi ang alam ko is ang alam ko na ano ata si Kuya Bal, medyo na-offend siya dahil may mga nag-welcome na vlogger, nag-welcome na vlogger papunta sa community ng Kalingap, no? Na hindi alam ni founder o ni Kuya Bal. Parang ano lang, or gumagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap. Siyempre ang community pag nasa Kalingap ka is Kalingap. Pero ang Kalingap, kanino ba ang Kalingap? Yan po ay kay Kuya Bal, ano? So medyo na-offend siya na may mga nakakapasok na hindi niya siguro alam or hindi nagpapaalam. Ano? Kaya nagsalita siguro siya. Although matagal na po yan napapansin, pero nung time na yon is di niya lang pinapakalaman, di niya pinapansin. Pero ngayon ay napuno na rin siguro kasi ang dami na pong pumapasok sa Kalingap na hindi niya alam. 'Di ba? Siyempre bilang kung nasa Kalingap tayo, bilang respeto sa founder, magpaalam muna tayo. Kung may gustong pumasok sa Kalingap o kung may gagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap, magpaalam muna tayo kay Kuya Bal or sa akin, para naman hindi naman si Kuya Bal, hindi siya ma-offend, hindi siya ma-disrespect. Kasi yun nga po, yun lang, madali lang naman po magsabi. Ganito, Kuya Bal, pwede po ba akong gumawa ng channel, at yun, magpaalam, ganun lang, madali lang po. Magsabi lang po tayo kay Kuya Bal. Kasi itong Kalingap, yung Kalingap na yan, yung pangalang Kalingap ay kay Kuya Bal po yan. Hindi po yan sa akin. No? Siguro someday, siguro part na rin po ako kasi ako ay kanyang anak. No? At isa na rin tayo sa nagpakilala sa Kalingap. So, pero pinakauna talaga kay Kuya Bal yan. So, ayan. Bago tayo, kung nasa Kalingap tayo or kung beneficiary tayo ng Kalingap, bago tayo gumawa ng channel, magpaalam muna, magsabi. Respetuhin po natin. Kahit si Papa ganyan lang yan, kahit ganyan magsalita minsan, prangka magsalita or minsan masyadong mapagbiro. Pero sobrang lambot po ng puso niya, napakabait po niyan. Kung nagalitan man, maglamapit ka lang sa kanya, okay na. Saka hindi po yung nagtatanim ng galit. Kuya Bal, hindi po yung nagtatanim ng galit. Ganon din po ako, hindi po ako nagtatanim ng galit. Kaya ayun, sana maayos yan na palagi nating consider si Kuya Bal sa mga desisyon, lalo na konektado sa Kalingap or nandito tayo sa loob ng Kalingap. Hindi yan sa paghihigpit, Hindi yan sa paghihigpit. Kasi Kalingap, kapag may nangyaring masama sa Kalingap or nasira yung pangalan ng Kalingap, magre-reflect yan sa pinakapinuno, which is kay founder, saka sa akin. So, halimbawa, may nakapasok sa Kalingap na di natin kilala, Tapos, anong nangyari? Nanloko, ng scam. Tapos, ang pakilala, Kalingap siya.
eh di magre-reflect yan sa atin, ano, at sa founder. So, sinong masisisi? Si Kuya Bal. Kaya dapat, ano talaga, hindi yan sa paghihigpit, pag-iingat po yan. Nag-iingat po ang founder natin, si Kuya Bal. Kaya, ayun, tawag dyan. Sa mga reactor po na nag-aaway, ayoko na pong pakialaman, bahala na po kayo. Kayo po ay malalaki na, ano? Maging ninang-ninong ko kayo, or kaibigan ko kayo, tita ko kayo. Di po ako papasok sa away nyo. Huwag nyo na po kaming, or ako, ayoko na pong ma-stress sa mga ganyan. Ma-suggest ako, off-cam or private message, pero yung ma-comment ako dito sa live ko, hindi ko na po hindi ko na po mangingialam dyan. Kasi ayoko na pong ma-stress din. Ano? Ayoko na madagdagan yung stress. Ayan. So, yun na nga yan po ay pag-iingat lang po ni Kuya Bal sa Kalingap bilang founder. Ayan. Kaya, yun nga. Nandito naman po tayo sa harap ng camera para makipaglambingan, di ba? Ito daw po ay lambingan lang namin ni Bupil Vlog. Ayan. So, akin na pong sisimulan ang aking reaction video sa kanyang ginawang reaction video din kanina. Kaugnay po sa live na ginawa ko kagabi at na-hurt siya. Pinagsasabihan ko kasi ng bobo. Ayan, below the belt daw yun. So, medyo nakakaramdam ka rin naman pala ng sakit, no? Nakakaramdam ka rin ng insulto, ano? Ganun ho yung nararamdaman namin sa tuwing kami inyong i-content at kung sino-sinong basher ang ini-entertain, kung sino-sinong basher ang pumupuna, kung sino-sinong basher ang nasa comment section ninyo. At isa pa, sabi mo nga, ang iyong reaction video analyzation lang. Analyzation pero negative pagdating sa amin. Ganun yung analyzation mo. Hindi siya constructive criticism. Ano? Hindi siya constructive criticism. At balikan ko nga, kine-question mo kasi yung paparesibo namin bilang pa-member kami sa Kalingap. So, nung nagpa-member kami, kine-question mo kung kami ba talaga, kung ang pakay namin, kung ang purpose namin tumulong. Nasa puso ba namin ang pagtulong, no? Nasa puso ba namin ang paglingap? Nasa isip at puso ba namin ang kalingap? Ngayon, tatanungin naman kita, di ba napakatagal mo na sa Kalingap? Di ba? Ilang taon ka nang nagtatanggol sa Kalingap? Pero yung simpleng rules, hindi mo maintindihan. Di ba? Isa sa mga rules ay bawal makipagkulab sa hindi Kalingap. Ano tong ginagawa mo? Ano tong binitawan mong salita? Ano tong binitawan mong statement? Na itong ating gagawin na content is lambingan lamang natin. Lumalabas na ikaw ay nakikipagkulab sa akin para magkaroon ka ng content at magkaroon din ako ng content. Kung talagang ikaw ay nasa Kalingap at ang puso mo ay nasa paglingap at ang puso mo ay nasa Kalingap, hindi mo maiisip na makipaglambingan sa akin para magkaroon ng content at lumalabas na ito ay ating collaboration. Diba? Una ka nang sumisira sa rules. Una ka nang hindi sumusunod sa rules. Diba? Bago ka magsalita, bago ka magpaliwanag, bago ka bumitaw ng kung ano-ano, iisipin mo na muna kung babalik ba sa'yo o hindi. O ngayon, meron akong content, meron kang content. Welcome, Bopil Vlog, sa ating collaboration. So, ito po si Bopil Vlog, isa sa mga reactors ng Kalingap na hindi marunong sumunod sa rules ng Kalingap. At ako po ay, di ba, wala na ako sa listahan ng Kalingap. Inalis na po tayo sa listahan ng Kalingap. So, it means wala na po ako sa Kalingap. Pero po, si Bopil Vlog, binigyan po ako ng pagkakataon na siya makakolaborate. Tapagkat ito daw pong aming content ay lambingan lamang po namin. So it means kami pong dalawa ay may engagement at pinatulan ko yung lambingan, di ba? Meron kaming kasunduan na itong bawat content namin is lambingan lamang. O Bopil Vlog, eto na yon. O di ba? Meron tayong first collaboration sa ating channel, sa ating mga channel. O pag napanood mo tong aking rebat,
magre-rebut ka na naman ng paglalambing. So, ibig sabihin, tayong dalawa, merong collaboration. O, ayan ikaw ang unang, hindi sumusunod sa rules, Bopil Vlog. O, hindi ako nagsasabi ng bobo. Ito ay malumanay na pananalita para iyong maintindihan. No? Pangalawa, wala na ba kayong ibang bagong statement dyan? Wala na ba kayong bagong ibabato dyan na puro na lang walang utang na loob? Nagmula sa Kalingap? Wala na bang bago dyan? Kasi pag sinagot ko yan ng may katotohanan, magre-react na naman kayo. Kasi kung yan yung statement ninyo, kaya kong gawa ng statement yan with computation. O, pag ako nag-compute na, baka sabihin nyo, nako, ito talaga si Donut. Kung ano-ano na lang pinagagawa. Huwag nyong questionin. Huwag nyong balik-balikan. Huwag nyong ulit-ulitin yung sinasabing kung saan kami nagmula. Kung sino ang nakatulong. Dahil sinabi ko nga, yung respeto at utang na loob ay yung pasasalamat at utang na loob. Kasi ang charity is wala namang kaakibat yan ng utang na loob, kundi kusang loob. No? Ang respeto at pasasalamat is nandyan yan. Habang buhay yan. No? Pero kung sasabihin nyo paulit-ulit yung utang na loob, baka dumating ang araw, meron na akong hawak na calculator at nagko-compute na po ako. Para po, maitabla ko lang yung sinasabi yung utang na loob, kung saan tayo papasok yan. Yan yung huwag yung antayin. Ako mag-compute pa. Tapos sasabihin nyo, ito talagang si Daddy Donut, grabe, napakayabang. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Kaya lang, paano tayo lilingon sa ating pinanggalingan? May mga nakaharang, no? Sino ba yung mga humaharang? Ito, tulad ni Bopil Vlog. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, yaw-yaw ng yaw-yaw, no? Para magkaroon lang ng content. Tapos sasabihin, hindi tayo lumilingon sa pinanggalingan. Hindi nyo ba alam, pagkausap namin si Kalinga Prab, si Kuya Bal, maayos naman kami nag-uusap-usap. Wala naman kasi kayong personal knowledge, wala naman kayo dito sa daet, wala kayo sa sitwasyon na ito. Yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Puro kayo sa chismis nakikinig. Sasabihin mo ni Bopil Vlog, dahil daw nagtatayo ako ng tawag dito, ng grupo. May personal knowledge ka. May ebidensya ka. Di ba? May black and white ang hawak para sabihin mong si Daddy Donut nagtatayo ng grupo. Ayun lang yung tanong ko sa iyo. Pero kung wala, at narinig mo lang, no? Wala kang ebidensya. Hearsay yan, chismis yan. Ibig sabihin, chismosa ka. Ganun lang kasimple. O, pangalawa, sasabihin mo, sinabi ni Kuya Bal. May inilabas ba si Kuya Bal na black and white? No? May inilabas ba si Kuya Bal na ebidensya? Di ba wala? Tinanong ko si Kuya Brooks, sinong nagsabi sa iyo? Kasi kay Kuya Brooks ko yung unang nakalaman. Hindi na nakapag-pinpoint, nakapag-name drop si Kuya Brooks. So, ibig sabihin, fabricated, gawa-gawa yung kwento. Kasi kung totoong may nagsabi at tama yung sinasabi at kayang patunayan yung sinasabi, handa akong humarap at makipagharap at makipagdialogo kung sakaling mapapatunayan niya na ako talaga ay nagtatayo ng isang grupo at ako pa yung founder at ako yung magiging leader, tutunawin ko ang channel ko. 53,500 plus subscribers. Hindi ko yan gagamitin pag napatunayan yan. Yan ang pangako ko. May word of honor ako kasi hindi ako natatakot. Dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama, wala akong itinatayong grupo at wala kaming inaapakan na tao. Bagkos, paulit-ulit na ginagawa ng issue, paulit-ulit na sinisiraan, paulit-ulit na ibinabagsak. Pero maraming nagmamahal, maraming nagsusuporta at maraming naniniwala at dun kami kumukuha ng lakas ng loob. Sa ngayon tayo kahit wala na tayo sa Kalingap, inalis na tayo sa listahan ng Kalingap, sumusunod pa rin tayo sa rules. Bawal sumabay kay Kuya Bal. Hindi namin sinasabayan, por respeto yan. No? Por respeto. Sa mga live, 8 AM, 8 PM, hindi natin yan sinasabayan. Uulitin ko ang pasasalamat at respeto habang buhay, dala-dala po namin yan. Pero yung utang na loob, dahil charity po ang ginawa, wala po sa salitang charity, kawang gawa, wala ho sa meaning yan ang utang na loob dahil kawang gawa yan. Kusang loob na ibinigay at hindi po kami ang lumapit. Bagkos, nahanap kami, tinulungan kami, ang pamilya ni Rachel, ang pamilya ni Kuya, at ipinagpapasalamat po namin yan. Pero kung uulit-ulitin ho ang utang na loob, pakiusap,
Tapusin nyo na ho ang salitang yan dahil ang charity, ang kawang gawa, wala hong meaning na utang na loob. Dahil ho, kung totoo at tao sa puso ang ating pagtulong, hindi ho natin uulit-ulitin yan. Lilinawin ko lang, hindi naman yan inuulit-ulit ni Kalinga Prab, hindi naman yan inuulit-ulit ni Kuya Bal, bagkus inuulit-ulit yan ng mga nagko-comment sa comment section. Sana ho, eto pa, sa mga nagko-comment sa comment section regarding sa utang na loob, dahil ba pinaaral nyo ang inyong mga anak, kailangan din bang pag-ulit-ulitan nyo ang inyong mga anak ng utang na loob dahil pinag-aral nyo, dahil pinakain nyo, dahil binihisan nyo, binilhan nyo ng damit, paulit-ulit, sasabihin nyo ba yan sa inyong mga anak? Ewan ko lang kung matuwa ang inyong mga anak sa mga bagay na yan. Dahil kaming mga natulungan, kaming mga anak, ibabalik ho namin yan sa aming magulang. Ibabalik ho namin yan sa ibang tao para makatulong din ho kami. So please, iwasan na ho natin ang pagsasalita ng utang na loob. Ngayon, kung may magko-comment pa rin dito na walang utang na loob, siguro, pati sa pamilya nyo, pati sa mga anak nyo, babawiin nyo ang pinakain nyo, ibinihis yung damit at ipinapag-aral nyo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po kayo at ingat din ako.